interest yan. Sinasabi na nga sa iyo nitong nitong reporter, hindi mo ba nakikita na conflict of interest? Tingnan mo sagot niya. You take certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. Gago, hindi pwede. Bobo ka talaga, Claire. Tanga ka talaga. Yan ang mali sa'yo. Kasi yung alam mo, mali. Yun ang problema kapag ka hindi mo alam na tanga ka. Kapag ikaw tanga ka, tas hindi mo alam na tanga ka, yun yung sobrang delikado sa lahat. Hinggan natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, nagtataka ako Nagtataka ka na naman. Tangina, takang-taka ka na naman. Lagi ka na lang nagtataka. Alam mo ba, Claire Castro, yung mga nagtataka, mga tanga yan? Oo, lahat ng mga nagtataka, tanga. Mantakin mo magtataka ka kung bakit kasi nampahan ng kaso. Alam mo kung bakit kasi nampahan ng kaso? Kasi putang na fake news peddler ka eh. Luka-luka ka eh. Kung nanahimik ka na lang sana, hindi ka nakikialam sa mga issues ng gobyerno natin kasi taga-gobyerno ka na, Claire. You have to understand na ikaw ay nasa gobyerno na. Ikaw ay spokesperson na. Ang killing mo, nasa gobyerno. Naintindihan naman namin yung pagtatanggol mo sa gobyerno eh. Kasi trabaho mo naman yun. Naintindihan namin kung bulag ka, kung wala kang prinsipyo, kung aso ka ni Bongbong. Naintindihan naman namin yun. Kasi the moment na hindi ka na nag-a-agree sa kanya or the moment na ayaw mo na yung mga pinapasabi nila sa'yo, hindi ka na dapat nagsisilbi sa gobyerno ni Bongbong. Gets man namin yun. Ang hindi namin maintindihan, Claire Castro, yung hindi ka, yung kapag ka nagpapahayag ka pa rin ng iyong personal na opinion, kasi hindi talaga pwede na magpahayag ka ng personal na opinion kapag nandiyan ka sa serbisyo, kasi technically binabayaran ka ng taong bayan eh. Pag binabayaran ka ng taong bayan at nagsisilbi ka sa taong bayan, anong pagsisilbi ginagawa mo dapat sa taong bayan? Bilang isang spokesperson ng administrasyon, mouthpiece nga eh. Lahat ng lalabas sa bibig mo, official statement yan ng administrasyon. Si Claire Castro na ASEC at saka si Claire Castro sa personal na buhay, ikaw pa din yun. Hindi yan 8-hour job, Claire Castro, na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lang ako spokesperson ha. Pagkatapos yan, hindi na ako spokesperson. Hindi ganun yun, ma'am. O halimbawa, alas 8 hanggang alas 5, tas alas 6, magkakasino ka na. Hindi pwede yun. Kapag ikaw sinusweldohan ka ng taong bayan, 24 oras ang trabaho mo, ma'am. Wala ka ng personal na buhay. Ididedicate mo yung iyong buhay sa iyong trabaho bilang sinusweldohan ka ng taong bayan, 24 oras. Wala ba akong holiday? Wala ba akong leave? Meron. Pwede ka naman mag-leave. Gusto mo mag-leave ka na sa Earth. Gusto mo, mag-leave ka na sa buhay mo. O wag ka nang huminga. Kung gusto mo, okay man lang din yan sa amin. Pero dapat talaga wala. O kahit halimbawa, off mo. O you wanna spend it privately. Then spend it privately. Hindi mo na kailangan na mag-vlog. Hindi mo kailangan bigla ka mag-artista. Hindi mo kailangan biglang gawin mo yung ganito, ganyan. Hindi ganun. Lalong-lalo na kung yung mga vlog mo, political yung iyong content, okay man lang. Kung halimbawa, ikaw si Claire Castro, di ba? Tapos, yung personal na vlog, nagluluto ka ng lason. O, para kainin mo, ganun. O kaya, gumagawa ka ng mga pako na ipupukpok mo sa ulo mo, ganun. Okay lang kung ganun yung mga content mo. Pero kung ikaw, gobyerno, yung mouthpiece ka ng gobyerno, tapos nagko-content ka pa, laban sa mga kalaban ng gobyerno, hindi na tama yan, ma'am. Maling-mali po yan. Conflict of interest na po ang tawag dyan. Oo, hindi mo dapat pinakikita yung personal na bias mo. At saka hindi mo man trabaho yun. Oo. Nagtataka ako, ladies, na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that. Katulad niyan, sinasabi mo na yung issue nang galing kay Secretary Remulla. Inilabas na ni Secretary Remulla, then let him prove it. Pabayaan mo na si Secretary Remulla. Nagsalita na siya. Di pabayaan mo na siya, nabanatan niya si Leandro Leviste, ba't nakikialam ka pa? Hindi ka naman taga Office of the Ombudsman. Si Bongbong Marcos man lang ang dapat na nagiging tagapagsalita ka niya. Kasi Claire, kung sana, mamili ka na lang. Ano bang gusto mo? Maging vlogger ka, katulad namin, na nire-reactionan lahat ng balita? O maging spokesperson? Kailangan lang isa. Hindi pwedeng kumikita ka na dito, kumikita ka pa dyan. Bay putang ina, patay gutom ka sa pera. Grabe ka naman. Sobra ka naman. Di ba dapat isa lang ang ano mo? Kung spokesperson ka. Kung mag-vlogger ka. Ngayon sasabihin mo na gusto kang mawala. Gusto ka na namin mawala talaga dyan, pero wag muna. O kasi ang saya-saya kaya pag nandiyan ka, ang dami mo mga tanga na mga pinagsasabi kaya nakukontent ka. O hindi ba? In his own program. Sa executive. Sinabi na din nung nakaraan, sinabi na ni Boying, meron siyang ganito. Let Boying prove it. Hindi mo naman kailangan na i-prove pa yan para mas maging kumbinsido yung balita ni Boying. Kasi nagmumukhang talagang itinatarget nyo si Leviste. O kasi tinitira na siya ni Boying. Tinitira pa siya nung Department of Energy Secretary. O tapos titirahin mo pa siya. Tapos isang tao lang tinitira nyo. Lahat kayo taga-gobyerno nung iisipin ng tao niyan. Di talagang calculated at saka talagang targeted yung effort ninyo. Pabagsakin yung mga tao na gusto lang naman maging maayos ang budget natin. Sabi ko nga sa'yo, anong kinagagalit mo? Ikaw, Claire Castro, personal. Anong ikagagalit mo kay Leviste? Anong ikagagalit mo kay Leviste? Ano bang sinasabi ni Leviste? Sinabi ba ni Leviste magnanakaw si Bongbong? Di naman. Sinabi ba ni Leviste magnanakaw si Romualdez? Hindi naman.
Sinabi ba ni Leviste, magnanakaw ka? Hindi naman. Ang gustong mangyari ni Leviste, meron tayong issue sa DPWH, meron tayong issue sa mga ghost projects, meron tayong issue sa ganito, issue sa budget, issue sa MOOE. Hindi naman konektado presidente dyan eh. Hindi naman apektado presidente. Bakit galit na galit ka kay Leviste? Yun ang tanong eh. Kami ang nagtataka actually. Huwag ka na magtaka. Nagtataka kami kasi spokesperson ka na, tumitira ka pa pailalim, tapos ito masaklap. Isang tao lang ang tinitira nyo nila Boying. Anong ibig sabihin niya? Nag-usap-usap kayo? Ginagamit nyo pera ng taong bayan para tirahin yung isang tao na gusto lang naman maayos yung sistema ng budget sa Pilipinas at ng mga proyekto. Mawala ang insertion, mawala ang allocables, yun lang naman. Bakit galit na galit ka? Galing ba dyan yung extra na binabayad sa'yo? Kasi magkano lang man ang sweldo ng spokesperson? Sabihin na natin pinakamalaki siguro mga 400,000. O, di ba? O, sabihin na natin 500 milyon ang kinikita mo sa isang buwan. Tayo na hindi enough yan para sirain ko yung reputasyon ko at saka yung kinabukasan ko, pati pamilya ko madadamay. Oo, hindi enough yan. Lalong-lalo na yung stress. Lalong-lalo yung araw-araw content ka dahil mali-mali yung mga pinagsasasabi mo. Ang tagal mo nang nagvo-vlog, puro peke yung vlog mo eh. Meron ka pang vlog patungkol kay Pangulong Duterte na nangako siya na 7 na lang. 7 na lang yung bigas. Mali-mali naman. Fake news. Hindi mo man binawi. Tapos nung tinanong ka ng media doon sa press briefer mo, sasabihin mo na wag natin yan pag-usapan dito. Kasi vlog ko yan. Personal yan. Gago. Mali yun. Hindi pwedeng may personal ka na buhay kapag bayad ka ng taong bayan. Ano yun? Si Bongbong Marcos, ganun din. Hinalal siya ng taong bayan bilang presidente from 2022 hanggang 2028. Ibig mo sabihin, 8 to 5 lang yung trabaho niya. Pagdating na ng 6 o'clock, out na siya, ganun, tapos pwede niya nang gawin yung gusto niya, hindi. Because whatever you do, hindi natin alam kung ginagamit nyo dyan sa mga personal na mga affairs ninyo, yung pera ng taong bayan. The moment na kumuha ka ng sweldo mula sa mamamayang Pilipino, pag-aari ka ng taong bayan, you will dedicate 24 hours of your time. Yes, pwede kang matulog. Yes, pwede kang mag-siesta, magpahinga. But you will spend most of your time sa pagsiservisyo sa Pilipino, gawin yung trabaho mo. Sobrang hindi ka ba busy, nakakapag-vlog ka pa? Hindi pa ba sapat na putang na araw-araw nag-presscon ka? Session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED. Naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaaring may conflict of interest. Mali yun. Mali yun. Why? Because tinan mo, Claire Castro taga-gobyerno ka na. Meron ka naman na sigurong authority. So sino ang ahensya ng gobyerno na dapat na nag-iimbestiga dito? Ombudsman, DOJ, tama? O kung ano pa man, COA, tama? O let them do their job. Hindi naman nila kailangan ng legal opinion mo kasi every time that you say something sa vlog mo, it's as if that's also the position of the government. Why? Kasi nga binabayaran ka as spokesperson ng gobyerno eh. So parang inuutusan ka ng Marcos administration, natirahin mo sa vlog mo yung mga kalaban nila sa politika. O imaginein mo halimbawa spokesperson ka ng Malacanang. Tapos sinasabi mo lang naman lahat ng gustong sabihin sa'yo. Tapos biglang mamayang gabi magva-vlog ako. Yung mga sinabi mo, i-contradict mo. Ay, hindi naman totoo yun yung sinabi ko kanina eh. Pinasabi lang naman sa akin ng presidente yun, pero sa totoo lang, charot lang yun. Hindi ako naniniwala doon. I just have to say it kasi yun ang trabaho ko. Pero sa totoo lang, maling-mali yung desisyon na yun ng gobyerno. Subukan mong gumanon. Tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa'yo. Tatanggalin ka nila dyan. Why? Hindi mo kasi dapat ginagawa yun. Kasi dapat, bilang ikaw ay appointee ni Bongbong, dapat talaga maging aso ka lang niya. Hindi ka pwede na maging critical sa kanya. Because it defeats yung purpose na hinarap pa niya. Ano may ibig ko sabihin? Hindi ka pwedeng mag-vlog, magbigay ng iyong personal na opinion hanggat binabayaran ka ng taong bayan. Kung gusto mo maging vlogger, umalis ka sa Malacanang, mag-vlog ka na lang. Mag-awayan tayo sa vlog. Awayin mo sila, Viste lahat. Wala kaming pake. Pero kapag ikaw ay may kapangyarihan, tapos may impluwensya ka, and then nagsasalita ka against one person, iisipin talaga ng tao na state-sponsored yung pinagagagawa mo. Na inutusan ka ng administrasyon para bukod sa maging tagapagsinungaling nila sa press corps, umatake pa ng personal. Maling-mali po yun, ma'am. Mali yun. Ito yung explain natin. And hindi sa atin nanggaling na nagbenta siya ng isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kumpanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa... Ganun nga kasi talaga, you have to divest. Kapag ka sa gobyerno ka na lalo nahahawa ka ng mga kontrata, kailangan kang umalis. Kaya ngayon yung lagi namin sinasabi sa'yo, Claire, dapat hindi ka na muna nagva-vlog. Anong pakialam mo, Boss Dada, sa vlog ko? Meron. Bakit? Kasi buwis ng taong bayan yung ginagamit mong pang makeup sa mukha mo sa tuwing haharap ka dyan sa vlog mo. Okay? Pera ng taong bayan yan. So dapat, mamili ka lang. Spokesperson ka o vlogger ka. Yun lang naman yun eh. Katulad si Leviste, umalis siya sa mga kumpanya niya kasi nga tatakbo siyang congressman. At saka pinaliwanag na nga niya na diyan yung sinasabi ninyo na nakakuha siya ng prangkisa. Nakakuha siya ng prangkisa sa Congress tapos ibinenta niya yung prangkisa na yun.
Eh hindi nga daw nag-materialize yung ano na yun yung kumpanya na yun Kasi sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So bakit ang parang sinabi nyo kasi, alam mo ang mali sa sinabi mo kasi, Claire Castro, sinasabi nyo nila Boying, na doon yumaman si Leandro Libiste. Na yumaman siya, nininegosyo niya yung prangkisa na ibinigay ng gobyerno, kaya siya yumaman. Hindi, mayaman na talaga siya. Yun yung paninirang puri doon. Hindi nyo sinasabi sa tao, sa mga viewers nyo, yung totoong issue, bakit niya ibinenta yun. Kasi parang ang lumalabas, ang talino ng batang to, nag-apply ng prangkisa, nung na-aprobahan ng prangkisa, binenta yung prangkisa, kumita pa siya. Yun yung pinalalabas nyo, yung sinasabi nga ni Leandro dito, ang issue dito, hindi ako kumita, nalugi nga ako, kaya ako nga ibinenta. Kasi kung kumikita ako, bakit ko ibibenta? Inalugi nga ako. O gusto ko ng renewable energy para sa mga Pilipino, ayaw ng mga malalaking electric company, ayaw nila. O kung ano-anong mga reklamo, demanda, permit, hindi ako binibigyan. May prangkisa nga ako, hindi ko mamagamit. Anong gagawin ko sa prangkisa na yan? O edi, ikaw, gusto mo, ikaw na magtuloy, o di ikaw na magaling, sa'yo na yung prangkisa na yan, bilhin mo. O di tapos, pero ang pinupunto nyo rito, na parang kinuha nyo yung prangkisa, tapos ibinenta niya para maging bilyonaryo siya. Yun yung pinagkakalat nyo na mali. Hindi naman niya sinasabi na hindi nangyari yun o hindi niya ginawa yun Ang sinasabi niya dito, mali na sinasabi yung pinagkakakitaan niya o pinagkakitaan niya, yung prangkisa na yan. katakahan ninyo bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog, one of my contents, na ang tinitake ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Libiste, about the Libiste files. Do you I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi Conflict of interest ang tawag doon. Claire Castro, conflict of interest yun. Kasi hindi pwedeng meron ka pang personal na boses, meron ka pang isang boses. Hindi pwede yun. Nakita mo yung mga sundalo, di ba? Yung mga militar, police. Bawal silang maglabas ng kanilang saloobin. Lalong-lalo na kung yung kanilang saloobin against the government. Ano yun? Court martial sa kanila yun. Bakit? Kasi nga, pag-aari ka ng gobyerno, you're supposed to side with the government, hindi ka dapat rebelde. Besides, binabayaran ka ng taong bayan. So dapat, laging hindi ka pwedeng maglabas sa saloobin mo. You're not even allowed to air your political views sa yung social media. O may freedom of expression yun. Wala, iba ang batas ng mga pulis at sundalo. Wala silang freedom of expression. Maniwala kayo. Wala silang ganun. Hanggat ikay nasa serbisyo, kasama yan sa sinumpaan mo at pinirmahan mo sa kontrata mo. Bawal mong gawin yan. Ganun din dito sa mga taga-gobyerno. Pwede ba naman yun? Congressman ka na tapos artista ka pa? Hindi ba mamimili ka lang? Ano gusto mo? Mag-artista ka o mag-congressman ka? O hindi ba yan? Mga artista ng mga senador. Hindi ba kapag sila ay senador pa, wala silang mga pelikula. Bakit? Kasi nakafocus sila dapat sa public service. So conflict of interest. Sinasabi na nga sa iyo nitong reporter hindi mo ba nakikita na conflict of interest? Tignan mo sagot niya. you take certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brand my own freedom of expression. Gago, hindi pwede. Bobo ka talaga, Claire. Tanga ka talaga. Yan ang mali sa'yo. Kasi yung alam mo, mali. Yun ang problema kapag hindi mo alam na tanga ka. Kapag ikaw tanga ka, tapos hindi mo alam na tanga ka, yun yung sobrang delikado sa lahat. Sabi niya na Pilipino pa din ako. Oo, hindi namin inaalis yung pagka-Pilipino mo. Pero kapag ikaw sumusweldo ka na sa taong bayan, nakadedicate dapat yung trabaho mo. Yung pinirmahan mo sa PCO, dapat doon ka lang nakadedicate. Wala ka ng ibang outlet. Kung ikaw ay vlogger, dapat hindi ka na muna magva-vlog para hindi magkaroon ng conflict of interest, 'di ba? Parang congressman lang 'yan. Ako congressman. Tapos, meron din akong construction firm. Boy, Pilipino ako, may karapatan ako magnegosyo. Tanga, hindi pwede 'yun. Kaya nga merong conflict of interest dahil konektado yung dalawang ginagawa mo. Konektado na ikaw bilang isang congressman, may hawak ka ng pera ng taong bayan, tapos ang trabaho mo maglagay ng mga proyekto para sa distrito mo na may perang involved, tapos napupunta sa mga kumpanya mo. Putang ina, corruption yan. Ganun din dito. Wala nga lang perang involved. Hindi natin alam kung walang perang involved. Pero wala lang talagang hindi nga lang ganyan kagrabe, but it's the same thing. Sabi nga, it's the same banana. Parehas lang yan, Claire Castro. Ano ba naman pinagsasabi mong meron kang freedom of expression? If you want to have your freedom of expression as a Filipino, you're not a normal Filipino, ma'am, because you are working for the government. Therefore, you're not normal. If you want to be a normal people or normal Filipino na meron kang boses na walang attachment kahit kanino, independent, putang ina, mag-vlogger ka. O mamili ka lang either or. O dun sa profession na gusto mo. So, iba yung tinitake up natin sa briefing. At may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So, I don't think at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. Oo, pero you work for the Malacanang, you work for the government. And most of the topics that you are discussing sa vlog mo,
konektado sa gobyerno. Hindi conflict of interest yan. Di ba? Binigyan na nga nating example si Mocha Uson. Nung ASEC si Mocha Uson sa PCO, parehas mo Nung ASEC sa PCO, nagbablog pa siya, yung Mocha Uson vlog. Hindi ba tinira siya ng tinira ng mga dilawan? O ba't nagbablog pa yan? O siya sumusweldo na sa taong bayan tapos nagbablog pa. Kung meron kang dapat sabihin mo doon sa sa opisina mo bilang PCO ASEC, hindi ka na dapat naglalabas ng saloobin mo. Hindi ba huminto siya during her time nung nasa gobyerno siya? Di ba huminto siya sa pag-vlog, huminto siya sa pag-artista, huminto siya sa pagbabanda? Di ba tinigil ni Mocha Uson yun? Kasi nga nakafocus siya sa public service. How do you serve the public sa trabaho mo, Claire Castro? Sabihin mo lahat ng strategies ng gobyerno to help the Filipino and the Philippines. Yun, hindi ka dapat hindi ka na dapat gumagawa ng iba kasi divided yung attention mo. Ibig sabihin, kumbaga, halimbawa dito sa Pilipinas, bawal yung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya tapos pumapasok ka pa sa isang kumpanya. Bawal yun. O bawal din yung ikaw ay nandito sa kumpanya tapos approver ka nung kapatid mo. Conflict of interest yun. Mali yun, ma'am. Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also willing to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman Di mo alam kung saan yung hugot sa pag-fake news mo. Kaya nga libel yung final sa'yo Kasi sinungaling ka Di ba? Sinungaling ka. That's the whole point. Huwag kang magpa-victim dito. Hindi ka biktima dito. Meron kang maling impormasyon na inilabas sa iyong vlog na nakita ni Leviste na masisira yung kanyang reputasyon. Yun. Fake news ka, kaya ganun. Libel yung kaso sa'yo sinungaling ka daw Papanirang puri Ngayon sasabihin mo, ineko ko lang naman yung sinabi ni Boying. Ayun na nga Sinabi ni Boying, peke na nga yung sinabi ni Boying, ineko mo pa. Ito ang masaklap. Inayunan mo pa siya. Taga-gobyerno ka. Buti man lang sana kung halimbawa ako, normal na tao ka, hindi ka taga-gobyerno, hindi ka papansinin niya ni Leviste. Kasi, opinion mo yan Pero, hindi ka pwedeng magkaroon ng opinion, tapos yung opinion mo, pwedeng gamitin yon ng administrasyon dahil nga taga-administrasyon ka. it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing So I have to check, but definitely I will included Unti-unti na. Unti-unti na talaga, nananalo na tayo. Unti-unti, sabi ko nga sa inyo masalimuot man itong mga taon na to, matatapos to.